Good morning po sa inyong lahat. Ito po, bukod sa maraming ulan, malakas na hangin din ang idudulot ng Bagyong Ruby. Ang iba't iba pa pang mga tips, no? I am ready tips. Iatid sa atin ng Tony Pet nasa Marikina. Tony Pet, nag-swimming ka na ba dyan? Kamusta dyan? Ayan na. Are you ready? Are we ready? Ang bangka. Okay naman. Hindi pa naman mag-swimming. God forbid, di ba? Lahat tayo hindi na mag-swimming sa darating na sa nagbabagyang pag-ulan na yan. At narito nga tayo, gaya ng nabanggit nyo, sa Barangay Tumana sa Marikina. At I am ready ang sinisigaw ng ating mga kapuso rito. At simula raw noong 2010, nung nangyaring ondoy, ay zero casualties daw ang ating mga naitala rito sa lugar na ito. Dahil nga naman sa disaster preparedness steps na kanilang isinasagawa. Sa humigit kumulang 43,000 na populasyon ng mga pamilya rito or 8,000 families yan, more or less, sila raw ay ready na. Sa katunayan, ito papakita namin sa inyo ang ilan sa mga kagamitan nila na nakatalaga na sa bawat istasyon dito sa Barangay Tumana. At Barangay Tumana pa lang yan. At ito yung kanilang mga motorboats, yung rescue boats nila ay 3 yan na naka-standby. Mayroon din silang 6 na boats na ginagamit na desagwan. Yan ang mga tinatalaga nila dun sa mga eskinita. Itong mga motorboats na ito, ginagamit nila kapag malakas ang current at ito'y nasa main river nila, yun na ginagamit nila. Mayroon din sila, mga kapuso, mga life vest, syempre. Suot ito ng humigit kumulang 150 volunteers sa Barangay Tumana pa lang yan. Mga barangay officials din kasama riyan. At ito'y suot nila sa isang bangkang ganito, 4 daw ang mga volunteers at in-expect nila 8 to 10 na mga biktima ang kanilang maring masagip. At ready rin ang kanilang mga life vest. Meron din sila syempre lubid at meron din sila ito yung kanilang stretcher na nasa likod. Ready na yan. Nakita nyo naman. Yan ay lagi naka-standby katabi kasama ng ating mga bangka. Meron din tayong mga floaters. Ready rin ang kanilang mga radyo, ang kanilang flashlight kung sakaling mangyari ang sakuna. Ang kalamidad na yan sa gabi. Meron syempre helmet at ang kanilang bag, ang kanilang first aid kit narito. Bawat bangka mayroon yan. At kasama natin ngayon ang head ng evacuation committee sa Barangay Tumana, Sir Jimmy Segura. Good morning, sir. Umaga po. Sir, gaano po ba kahanda na talaga ang Barangay Tumana? Ano po bang preparasyong ginawa ninyo? Okay. Masasabi naming handang-handa ng Barangay Tumana sapagkat kahapon, no, initial nang nag-uusap ang Barangay Disaster Risk Reduction Committee, no, at nagkaroon na kami ng mga ilang inventaryo, no, ng mga gagamitin sa bilang paghahanda natin sa rescue, sa evacuation, sa pre-evacuation, no. Tapos tomorrow or next morning, no, pinatatawag na rin namin lahat ng mga chairman, no, ng iba't ibang neighborhood association. We have about 62 neighborhood associations here. So meron silang mga officers, patatawag na namin yan para uli pasiglahin pa uli, mas ayusin, no, yung proseso ng mga pre-evacuation namin. At ang aming strategy pa rin sa aming zero casualty ay yung tinatawag naming preemptive evacuation. No? Bago pa dumating ang baha, nakakalikas na ang mga tao. Ready na sila. May binanggit kayo kanina maganda na sistema ninyo na pwedeng ang tularan ng ibang mga barangay. Yes. Yung pong grab and go, ano po ba yung grab and go sa bawat ganito, bahay? No? Of course, gusto ko uling paalala sa ating mga viewers, no, na mga kapusong viewers natin dito sa Barangay Tumana na ihanda na uli nila, no, yung kanilang yung aming tinatawag na grab and go bag, no? Ang laman po nito, ito yung nandito yung mga gagamitin nila sa evacuation centers. Na maaari na po kunin na lang. Oo, na sa panahon ng baha, hindi naman sila dapat naghahanda pag may baha. Kung kailan nag-impake lang. So, dadali na agad. Okay. Ready agad. Alright. Babalik tayo dito. Kasama natin si Sir. At marami pa tayong papakita na lang ng ginagawa nila mga steps para sa God forbid, dumating na bagyo. Yeah, sana naman lumihis na, no? Opo. Alright, maraming salamat po. Yeah. Magbabalik po kami. Back to studio.